Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad. Card bag sauce in hand. Nito. So bibigyang reaction po natin yung debate namin ni kapatid na Alexander Santos na tawang-tawa talaga ako doon sa second part of tanungan namin, no? So balikan natin yun at komentaryuhan natin yung mga sagot niya sa tanong ko, mga kapatid, no? Pero siyempre, bago po yan, di natin umpisahan to without kaabag intro, mga kapatid. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad. Card bag sauce in hand. Right, so yun po ang kaabag intro, mga kapatid, no? At sa mga bago pa po pala sa channel po na ito, no? Kaabag sa Simbahan. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother John Ray. At please consider po, no, to subscribe my channel, mga kapatid, at hit na rin ang notification bell para palagi pa kayong ma-update. Every time po na tayo po ay mag-upload ng mga videos na sagot po natin sa pagtutuligsa ng mga kapatiran nating protestante, no, or pagbibigay po natin ng information sa tungkol sa aral po ng simbahan. So minsan nag-upload din po tayo ng mga videos para pagbigay linaw sa katuruan po ng simbahan, mga kapatid. So please pa-like po at share na rin din po at the same time, no, ito pong ating pong programa para marami pang mas makaalam sa ginagawa po natin, mga kapatid. Maraming salamat po, no. At ngayon simulan na po natin, no, yung tanong ko kay Brother Alex sa second part ng tanungan. So after ng pagpapahayag niya sa second stand niya, tinanong ko siya based dun sa mga sinabi niya. Actually, ipapaalala ko lang, ang debate namin dito is ako yung affirmative, di ba? So ang tema namin doon, patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay ang Church for Salvation. No? So kung naalala nyo, talagang natindigan ko naman yung akin pong paksa, no? At well-defended po yun. Ang problema, dahil hindi niya kayang gibain yung stand ko, nagbutas itong si kapatid na Alexander Santos ng sarili niyang paksa. Kaya nga, ako ng object sa moderator. Ang moderator naman natin, pinagbibigyan niya kasi yun daw ang pinanlaban ni Alexander Santos panggiba doon sa affirmative ko. Kaya sige na lang din ako, no? Kaya nga sinakyan ko na lang sa second round ng tanungan, sinakyan ko ang mga pahayag niya. At ito po ang naging resulta, mga kapatid, sa aming tanungan dahil gusto niya pala ang faith alone. So sinakyan ko. So nung nagtanungan na, ang nangyari, sa Bisaya pa, nagkamuritsing. No, nagkawindang-windang si Brother Alex sa mga tanong ko sa kanya. At talagang tuwang-tuwa ako.
Kasi umabot na siya sa langit. Nag Nagdi-debate pa kami, nasa langit na daw siya. Tawang-tawa ako din. No? Kaya pakinggan natin mga kapatid, no? At reaction na natin isa-isa yung mga sagot niya sa atin. Ito. Declare a king. Hindi nangyari, so here comes the next plan. Diba? Iyan ang libro na sinasabing basahin mo at history. Para hindi kayo mapunta sa siraulo, sa walang kwentang Diyos, na mga ngako na hindi sasabihin pala na hindi tutuparin. Ang Ito po ang isa sa problema mga kapatid kapag wala kang guidance from the Holy Spirit, no? Pag wala kang guidance sa Holy Spirit, yung mga ganyong pananalita, napaka-blasphemous po nun, no? Before the eyes of God. Napaka-blasphemous po nun, sasabihin mo, napaka-walang kwenta naman ang Diyos kapag nangako siya ng eternal salvation pero hindi ka pala niya bibigyan ng eternal salvation. Kasi sa kanila, kasi akala nila dahil may nabasang eternal salvation na ibinigay ng Diyos, akala nila automatic yung umi-epekto. Hindi, assurance po yun. No, yung eternal salvation, yung eternal life na nababasa natin diyan sa Bible, assurance yun na kapag nanampalataya tayo, bibigyan tayo. Assurance, pero hindi po nangangahulugan na agad tayo magkakameron yan. Mamamatay pa nga tayo. Ano ba ang isa sa epekto ng life eternal? Di ba hindi ka na mamamatay? Hindi ka na mamamatay basahin ko muna ha, bago natin umpisahan yung video. Ano ang epekto ng life eternal? Hindi ka na mamamatay. Halimbawa, pag nasa langit ka na, may life eternal ka na dun basahin natin sa pahayag. No, pahayag 21:3-4. Ano ang resulta ng mga tao kapag mayroon ng life eternal? Basahin natin to. Ito ang sabi dito. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao, no? Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan. Yan po ang epekto ng eternal life. Wala ng kamatayan. Dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang mga dating mga bagay. So isa po sa effect sa ating mga tao kapag nabigyan na tayo ng life eternal or yung eternal salvation, hindi ka na mamamatay. Nakakatawa lang itong mga protestante na nag-iisip na dahil may nabasa silang life eternal, eternal salvation, ay meron na sila noon. Meron na daw silang kaligtasan. Kaya nga sabi nila, kahit pa daw magkasala silang muli, ligtas pa rin sila kasi binigyan na daw sila. Hindi man lang nila binigyan ng halaga yung sinabi ni Apostle na Juan sa kanyang Revelation na ang eternal life, ibibigay lang ng Diyos yan sa huling kapanahunan ng iyong buhay. No, basahin natin ha. Pahayag 2:10. Doon pa lang yan ibibigay ng Diyos kapag mamamatay ka at nakapanatili ka sa Kanya. No? Ito Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok, magdurusa kayo sa loob ng 10 araw, manatili, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng kuruna ng buhay. So yung kuruna ng buhay, yung crown of life, yung eternal salvation, ibibigay ng Diyos sa kahuli-hulihang yugto ng iyong buhay kapag ikaw ay nakapanatili. Doon pa lang yan ibibigay. No? Winalang halaga ng mga protestante na may doktrinang faith alone, once saved, always saved, ang pahayag niyan ni St. John. Kung meron na sana silang eternal life, hindi na sana sila mamamatay. Kasi ang isa nga sa epekto sa atin, mga tao, ang eternal life ay hindi na tayo mamamatay. Yun ang sinabi sa Revelations 21:3 and 4, wala ng kamatayan. 'Di ba? Talagang ang aral nila is katang isip lang talaga mga kapatid. No? Kaya ako talaga tumatayo ang balahibo ko dito kay Brother Alex nung pinahayag niya na
anong klase yung Diyos niyo? Magbibigay ng eternal salvation pero hindi pala eternal. Hindi mo lang naunawaan. No, mga kapatid? Hindi lang niya naunawaan ang pahayag ng Diyos sa Biblia. Akala niya, dahil pinahayag yon, meron ka na agad. Hindi Hindi po ganun mga kapatid. Kasi ang mga apostol nga, nagpagal para sa kanilang kaligtasan. Tapos tayo nagbasa lang ng Bible, meron na. No, ay ang mga apostol nga. Sabi pa nga ni apostol na San Pablo sa kaniyang sulat, sabi pa nga niya na baka siya ay natatakot si Saint Paul na baka siya ay maitakwil or maputol dahil sa kanyang pangangaral. Ibig sabihin, natakot siya na baka mali ang kanyang maipangaral, iyon pa maging cause ng kanyang pagkatiwalag. Natakot pa nga si Saint Paul, tapos itong mga once saved, always saved believer, kung makapagsalita, higit pa kay Saint Paul. No? Sila na ang nagja-judge sa sarili nila, naligtas sila, nakakatakot. Kaya wag po natin gayahin ang mga yan. So, patuloy natin pakinggan, no, itong pahayag ni Pastor Alex, tapos direkta na kasi to sa mga tanong ko sa kanya. Ang God ko, lahat ng sinasabi niya, totoo. Jews, saved by the blood of the animal. Isa ito sa pinagtatakan ko, yung God daw niya ang nagbigay sa kanya ng eternal life. Sinong God niya? Di ba? Kasi parehas lang naman tayo ng pinaniwalaan ng Diyos eh. Kasi Kristiyano siya. Bakit parang sa kanya iba yung Diyos niya, iba yung Diyos natin? Dapat nagkabanggaan lang tayo ng aral, hindi ng Diyos. Ito siya, kung siya magsalita eh, ang ibinigay sa akin ng Diyos ko, ibig sabihin iba yung Diyos niya, iba yung Diyos natin. Nakuha niyo mga kapatid? Dapat ang pinagbangga niya, yung aral. Kung tama ba yung aral namin sa iisang Diyos na kinikilala namin. Iba sa kanya eh. Yung ibinigay daw ng Diyos niya sa Diyos natin, ibig sabihin, iba yung Diyos niya, iba yung Diyos natin. No? Nakakatakot talaga to si Pastor Alex din. Ngayon, sabi niya, niligtas kita ng blood ko. Niligtas kita. Do you believe that, my son? Sabi sa akin. Lord, I believe. Sabi, ano daw? Niligtas daw siya, sabi niya, sabi sa akin. So, sinabi daw ng Diyos sa kanya na niligtas siya ng Diyos. Then sabi naman niya, Lord, I believe. Kailan kaya sila nagkita? Kailan sila nag-usap? Grabe talagang, grabe, no? Grabing assuming to, mga kapatid. Then I will give you back the spirit na lost ni Adam and Eve. Now, you are part of my body. Hawak na kita. Hindi ka na mawawala. Ako may hawak sa iyo eh. Wala kang power. Pero ang mga demonyo, may power na linlangin ka. Ayan na, so mag-iumpisa na yung tanungan namin. So dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Jesomar, proceed bro. Yes, maraming salamat Brother Rush, no, dahil napuntan tayo sa faith alone, sasakyan na lang kita, no. Ayan na, so yun ang bungad ko dahil napunta na tayo sa faith alone, sasakyan na lang kita. Kasi nga ang topic namin diyan, patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ang church for salvation. Yun ang topic eh. Pero ibinangga niya sa aral niya na faith alone. Kasi hindi niya kayang banggain yung stand ko. Isa yan ang sinabi ko. Sige, sasakyan na lang kita. At ito po ang nangyari sa pagsakay ko sa kanya, mga kapatid. Pakinggan nyo ano yung mga sagot niya sa akin. Ito na tayo faith alone eh. Okay. Ito yung narinig ko sa iyo, no, sa mga sinasabi mo about faith alone. Na faith alone lang, no. So, Brother Alex, dahil faith alone ka lang, may dagdag pa ba sa faith alone o wala na? Wala na, faith alone nga eh. Ang faith alone is salvation. Hindi ako umaalis dyan. Mas umaalis ka, nililito mo yung mga tao. Faith alone for salvation. Kaligtasan niya. Next question. Okay. So, okay isa-isahin natin Ang tanong ko, dahil ang aral mo ay faith alone. So, ang tanong ko ang aral mo ay faith alone. May dagdag pa ba sa faith alone? So, napakalinaw ang sagot niya. Wala nang dagdag kasi faith alone nga eh. Di ba? Wala na raw dagdag kasi faith alone nga eh. Tapos ang dami niyang chichiburitche. Inano pa niya, ibidalik pa niya sa akin yung kaniyang paratang na ako daw yung nagdagdag. No? Kaya, malinaw yung sagot niya. Walang dagdag sa faith alone kasi faith alone nga. Ano bang ibig sabihin ng alone? Di ba? Nothing else. So, faith alone, wala nang dagdag. Ito ang kasunod kong sagot at tanong.
Okay, sabi mo wala nang dagdag sa faith alone. Alright, maraming salamat. Sino ang tama sa inyo ni San Pedro? Alright? Sino ang tama sa inyo? Sinabi niya dito sa kanyang ikalawang sulat to Peter 1:5, and beside this, giving all diligence, add to your faith. Sino ang tama sa inyo? Ikaw na wala nang add sa faith? Or si San Pedro mag-add ka sa iyong faith? Ayon sa inyo, sino sa inyong tama? Both. Pareho kami. Doon pa lang bagsak na siya agad, mga kapatid. Di ba napakalinaw yung tanong ko sa kanya eh. No? Dahil faith alone ka. Sabi ko, dahil faith alone ka, may dagdag pa ba sa faith alone? Di ba ang sagot niya malinaw? Ay wala na, faith alone na eh. Hindi niya pala alam na sa Bible may sinabi San Pedro na ang idagdag nyo sa pananampalataya nyo. So yung pananampalataya may dagdag. Siya wala nang dagdag sa pananampalataya. O kaya ang tanong ko, sino sa inyo nagsisinungaling? Ang sagot niya sa akin, parehas kami. Paano naging parehas yun mga kapatid? Sige nga, parehas ba mga kapatid o hindi? Kayo nga ang sumagot, no? Kayo bigyan nyo nga ako ng logical reason mga kapatid, mga kaabag, no? Paano sila naging parehas ng idea ni St. Peter kung ang sa kaniya, ang faith ay wala nang dagdag kasi nga faith alone. Samantalang si San Pedro may dagdag sa faith. Tapos sasabihin niya parehas sila. Kontrahan po yun mga kapatid. Di ba napakalino? Kontrahan yun. Sabihin niyang parehas sila ni San Pedro, iyang kay San Pedro, add to your faith. Sa kanya, wala nang idadagdag sa faith. Kontrahan yun. No? Na nagising kaya siya doon sa tanong ko na yun mga kapatid sa tingin nyo? Sana nagising siya doon para mapagtanto man lamang niya ba na may ganun palang aral sa Bible? Hindi ko alam yun ha. No? So yung reaction niya, maunawaan natin yun kasi sigurado ako hindi niya alam yung talata. Hindi niya alam kaya nga sumagot siya na walang dagdag sa faith kasi nga faith alone, di ba? Kasi kung alam niya yung talata, hindi siya sasagot. Pero dahil nagulantang siya, nawindang siya, kaya ang sinabi na lang niya, parehas sila tama. Paano naging parehas yung tama? No? So sana nakapag-open up tayo doon kay Brother Alexander Santos para mapagtanto niya na mali talaga yung faith alone. Kasi walang aral talaga sa Bible na faith alone. Bagkus, based sa narinig nyo, pinapadagdagan ni San Pedro ang faith. Di ba? Sige, papatuloy natin yung sagot ni Brother Alex Santos na windang-windang mga kapatid. Kasi yung i-add mo sa faith is not for salvation. Kasi daw, yung i-add mo sa faith is not for salvation. Okay, granting without admitting na ang i-add ay hindi para sa salvation. Pero add pa rin yun. Add pa rin yun. Ang sabi niya, walang add sa faith kasi nga faith alone. Kung sasabihin niya, ang i-add sa faith ay hindi for salvation, it doesn't matter. Kasi, kung sasabihin mong may add pala sa faith, ibig sabihin, yung una mong sinabi na walang add sa faith, mali yun. Di ba mga kapatid? Kahit pasabihin niya na ang i-add sa faith ay hindi para sa salvation, mali pa rin. Di ba? Butat na agad. Siya kasi ang pumasok dyan Ang pinag-uusapan namin, ang Roman Catholic Church, ang Church for Salvation. Siya ang pumasok doon. Kaya sabi ko, sige, sasakyan kita. Tingnan ko kung hanggang saan aabot yung knowledge mo sa faith alone. Unang tanong ko pa lang sa kanya, bulagta ka agad. Wala nang add sa faith. Nabasa niya, mayroon palang add sa faith. Anong sinabi niya agad? Ang i-add sa faith ay hindi para salvation. Kahit sabihin pa natin hindi para sa salvation, add pa rin yun sa faith. Isabi niya kagani, walang add sa faith Diba? Di butat na. Sige, pagpatuloy natin mga kapatid. Kaya tuwang-tuwa ako habang nagtatanong ako sa kanya dito, tuwang-tuwa talaga ako sa mga sagot niya kasi nagkawindang-windang talaga. Because you are already saved. Pag binasa mo ang
ang book of Peter is from the church to Revelation. Pagdating nila sa 7 years tribulation, pagdating nila sa 7 years tribulation, they must know Next that. question. Okay, maraming salamat. Salamat sa sagot. Next question. Sinabi mo, ang eternal salvation ni is conditional, no? Conditional yung eternal salvation niyo. Then, question ko sa iyo. I object. Okay. Time stop. Objection. Ano kasi yan may during sa kanyang rebuttal stand kasi, may nabanggit siya na about sa salvation natin na conditional. Bakit daw sa atin ang salvation is conditional? Conditional naman talaga. So, nasabi niya, kaya yun ang itatanong ko sa kanya. Pero ngayon nag-object siya. Kasi hindi raw niya yun sinabi. Pero sinabi po niya yun. Kaya nag-object siya kasi siguro nakalimutan na niya sa dami ng sinasabi niya na hindi niya master yung sasabihin niya, na nakalimutan niya tuloy. No? Pero sinabi po niya talaga yun na parang tinanong niya during sa kanyang rebuttal stand, tinanong niya sa akin ba na ano bang uri salvation meron kayo? Bakit may kondisyon? Conditional talaga kasi kung babasahin mo ang wika ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 19:17, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? If you want eternal life, obey my commandments. So may pag-obey, may kondisyon. Kaya nga conditional ang eternal salvation dito sa lupa, mga kapatid. Pero dininay niya kahit sinabi niya yon. No, pero nakapasok pa rin yung tanong ko. Kaya another windang na naman yan. Pakinggan natin ulit. Ano yan? Sinabi ko daw na Sinabi ko daw. Ba't pa ganun-ganun pa no? Pero kung babalikan natin yung stand niya, sinabi niya talaga yan. Itatanong ko ba naman niya kung hindi niya sinabi? No? Patuloy natin. conditional lang eternal. Baka pwede kong i-clarify na ikaw ang nagsasabi niyan. Counter-objection. Wait lang. Hindi ko kasi makuha yung objection mo na. Ang objection kasi parang nagtatanong ka doon sa kabilang panig na sinabi mo yun. Ako nagtatanong. Yung premise niya, hindi ko sinabi. Objection, clarification sa... Okay. Okay, niya na clarification sa kanya. Counter-objection. Nakuha ko na. So, yung sinabi, bro, counter-objection. Counter-objection. Kasi sinulat ko, Mr. Moderator, nasabi niya kasi kaganina, yung eternal salvation niya is conditional. No, gago ba yung tarantado yung Diyos niyo kung magbibigay siya ng conditional na eternal salvation? Oh, yun ang sinabi niya during sa kanyang rebuttal stand, mga kapatid. Isinulat ko yan. Kasi narinig ko mismo yan. Siguro, sa dami na niyang pinagsasabi niya, hindi niya namalayan kung ano yung pinagsasabi niya. No? Sabi pa niya sa objection niya, sinabi ko daw. Sinabi niya talaga yan. Kaya nga sinulat ko Kaya nga itinanong ko kasi sinabi niya yan. Pero, nakalusot pa rin yung tanong ko na yan. Kaya, windang na naman yan again. Yan nasabi mo yun na ang eternal salvation namin is conditional. Na-question mo yun sa amin. Kaya nga dito ako mag-ask ng tanong. Okay, so ganito magde-decide ako. So, ang question lagi para sa akin ay valid. Either pa nagsasabi ng totoo pasok yung or tanong hindi. Yung nagtatanong dito na sinabi ba talaga or hindi. Ngayon, depende naman to sa sumasagot. Kasi kung hindi niya sasagutin ng direkta, kaya natin nilagay yung 10 seconds na yan na pagsagot pa. So again, ibabalik ko ulit sa nagtatanong, pakiulit, tapos tingnan natin kung paano sagutin. Okay, ulitin ko yung tanong. Yung eternal salvation ba, ganito na lang yung question, form of questioning ko. Yung eternal salvation ba sa iyo, conditional or hindi conditional? Hindi ko conditional. The word eternal is eternal. Okay, so gusto ko na makuha niyo yung sagot niya. Ang question ko, ni-reform ko yung question ko, no? Para sa iyo, Brother Alex Santos, yun bang salvation conditional o hindi conditional? Malinaw ang sagot niya, narinig niyo. Hindi conditional. Narinig niya yan. Hindi conditional. Tapos pakinggan natin ang paliwanag niya bakit hindi conditional. Pakinggan natin. Ikaw ang naglagay ng kondisyon. Next question. Ako lang daw ang naglagay ng kondisyon. Ha? So, again, ang sagot niya sa tanong ko kung conditional ba ang salvation, sabi niya, hindi conditional kasi ako lang daw ang naglagay ng kondisyon. O sige, pakinggan natin yung next question ko. Okay, next question. Dahil hindi siya conditional, so ibig mong sabihin, kapag nanampalataya ka, kahit hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, ligtas ka pa rin. Okay? Kapag nanampalataya ka,
kahit hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, ligtas ka pa rin. Ano yung sagot niya? Ligtas ka pa rin. Kasi, Ligtas pa rin. Kahit wala nang sunod-sunod. Hindi ka na sumunod sa utos ng Diyos, manampalataya ka lang, ligtas ka pa rin. Grabing aral yan. Yang sabi ni Panginoong Jesucristo, if you love me, obey my commandments. John 14:15. Pero kay Pastor Alex Santos, Brother Alex Santos, kahit hindi ka na sumunod, ligtas ka pa rin. Maniniwala ba kayo dyan, kapatid? No? Basahin ko lang yung talata saglit. No, John 14:15. So ibig sabihin dito pa, nagkamali ang ating Panginoong Jesucristo. John 14:15. Ano sabi dito ni Panginoong Jesucristo? Pakita ko sa inyo, no? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos, no? Tapos kay Alexander Santos, wala nang sunod-sunod, ligtas ka pa rin. Okay, so pagpatuloy natin. sabi ko nga, may topak yung mga hindi sumusunod. Imaginein mo, nasa iyo na yung God, hindi ka pa susunod. Di ba? Yun yung contradiction doon. Mahiya ka naman sa Diyos. Nasa akin ang Diyos, hindi ka susunod. Di ba? Next question. Contradictory. 'Di ba? Ang sagot niya, ang tanong ko mga kapatid, ang tanong ko, kahit ba mananampalataya ka, kapag nananampalataya ka, kahit hindi ka na sumunod sa utos, ligtas ka pa rin. Ang tanong niya, ang sagot niya, ligtas pa rin. Pero ang question daw, bakit ka daw hindi susunod? No? Napaka may topak ka na kung hindi ka susunod sa utos ng Diyos. Di ba yun ang form of questioning ko? Ang form of questioning ko, kung hindi ka susunod sa utos, ligtas ka pa rin ba? Ang sagot niya, ligtas pa rin. Kahit wala ng pagsunod, pero ang sagot niya, ligtas pa rin, pero ang question daw, bakit hindi ka susunod? Hindi ka na nga susunod bakit ka pa susunod? hindi niya naunawaan ang sagot niya, mga kapatid. No, hindi niya naunawaan. Kaya, inulit ko yan kasi medyo nalito ako sa sagot na yan. Kaya inulit ko para makuha ko talaga. Pakinggan natin ulit. Okay, ulitin ko lang, kaklaruhin ko lang ha. Mm-mm. So dahil hindi conditional sa iyo ang eternal salvation, kapag manampalataya ka, kahit hindi ka na sumunod, ligtas ka pa rin. Yes, ligtas ka pa rin. Oh yes, ligtas pa rin. Ligtas pa rin. Pakinggan natin ang explanation niya. Kasi hawak ka ng Diyos. Ang question dito, bakit hindi ka susunod? Oh, bakit ka susunod? Hindi ka nga susunod Nakuha niyo, mga kapatid. Nakuha niyo yung point ko at yung sagot niya. Di ba, ang sagot ko, ang tanong ko, kapag nanampalataya ka, kahit hindi ka sumunod, no? Kapag nanampalataya ka, kahit hindi ka sumunod, ligtas ka pa rin ba? Ang sagot niya, ligtas pa rin. Pero ang question niya, bakit hindi ka susunod? Iyon nga ang form of questioning. Kung hindi ka susunod, ba't ka susunod kung hindi ka susunod? Di ba? Kinuntra niya yung sarili niyang sagot No? Pero sige lang, pagpatuloy natin kasi talagang windang siya sa mga tanong ko sa kanya. Isipin niyo, kahit hindi sumunod, ligtas, pero tinanong niya ang sarili niya, bakit hindi ka susunod? Iyon nga ang form of questioning, kaya nga conditional. May kondisyon. Kasi kung mananampalataya ka lang, kahit hindi ka sumunod, hindi ka maliligtas. Di ba? Pero sa kanya, ligtas pa rin daw. Pero question niya, bakit hindi ka susunod? Iyon nga ang form of questioning no? Huwag mong sabihin susunod ka kung ang questioning is hindi ka susunod tapos i-affirm mo na hindi ka susunod. Di ba? Napakalito ng sagot niya, mga kapatid. So patuloy natin, napakinggan natin yung windang niya mga sagot sa akin. Kaya nga ako nandito, sumusunod ako Di ba? No. So, kaya siya nandito kasi sumusunod siya. Hindi nga siya susunod. Sabi niya, di ba? Hindi siya susunod sa tanong ko, kahit hindi ka sumunod, ligtas ka pa rin ba? Sabi niya, ligtas ka pa rin. Kaya siya nandito kasi sumunod siya. Hindi naman yun ang tanong. Kung hindi ka susunod, ligtas ka pa rin ba? Kontrahan siya Windang talaga siya sa mga tanong ko sa kanya. Kaya kontrahan ng mga sagot niya sa akin. Pagpatuloy natin uli. pag nagkamali ka, nandoon yung blood. Kasi sa inyo, pag nagkamali, impyerno. Yun yung sinasabi kong sira ulong Diyos. Yung eternal na, hindi pa. Next question. Okay, maraming salamat. Sino naman sa inyo ang tama ni Apostol na Juan? Kasi, premise to sabi mo, kahit manampalataya ka, kahit hindi ka nasunod, ligtas ka pa rin. Pero according kay San Juan, dito sa kanyang sulat, John 3:36, and all who trust Him, God's Son, to save them, have eternal life.
So nag-trust sa kanya, naniwala sa kanya, may eternal life. Those who do not believe and obey him shall never see heaven, but the wrath of God remains upon them. Question, sino na naman sa inyong dalawa ni St. John ang nagsisinungaling? Kasi si St. John pala, kahit pa nanampalataya ka pero hindi ka sumunod, no, wala ang kaligtasan sa iyo, wrath ang matatanggap mo. Sino sa inyong dalawa ang nagsisinungaling? Okay. Hindi na kasi gusto ko by suspense. Oh, hindi pala suspense. May thrill ba? No, hindi ko agad papakinggan yung sagot niya. Gusto kong malinawan kayo kasi ang tanong ko about sa sinabi ni St. John. Kasi based sa affirmation niya sa tanong ko kung may pananampalataya ka na hindi ka sumunod, ligtas ka pa rin ba? Sa kanya ligtas eh. Ligtas sa kanya no? Ligtas pa rin kahit hindi ka sumunod, manampalataya lang. Habang kay St. John, kapag nanampalataya ka pero hindi ka sumunod, hindi ka ililigtas, hindi mo makikita ang langit. Ang mananatili sa iyo, yung wrath ni God. No, yung hagupit ng Diyos ang mananatili sa iyo. Ibig sabihin, kapag hindi ka sumunod, manampalataya ka lang, hindi ka niya ililigtas. So, ang question ko, sino sa kanilang dalawa ni St. John ang nagsisinungaling? Kasi ang sa kanya, kahit hindi ka sumunod, ligtas pa rin. Kay St. John, kahit panampalataya ka, pero hindi ka sumunod, hindi ka ililigtas. Kaya ang naging question ko, sino sa kanila ni St. John ang nagsisinungaling? Pakinggan nyo ng dahan-dahan ang kanyang sagot. Kung sino sa kanilang dalawa ni St. John ang nagsisinungaling, mga kapatid, pakinggan nyo. Kaming dalawa. Sila daw dalawa ni St. John ang nagsisinungaling. Dinadamay pa na si St. John sa kalokohan niya, mga kapatid. Tawang-tawa talaga ako doon. Ang tanong ko, sino sa inyong dalawa ni St. John ang nagsisinungaling? Kasi ang sa kanya, kahit hindi ka sumunod, manampalataya ka lang, ligtas ka pa rin. Pero si St. John, kapag hindi ka sumunod, kahit manampalataya ka, wala kang kaligtasan ka. Sino sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling? Sabi niya, kaming dalawa. Sakit talaga ng tiyan ko doon eh. No? Dinadamay pa niya Sinta sa kalokohan niya. Pakinggan natin ulit, mga kapatid. Tuwa talaga ako dito eh. Kasi siya kasi ang nagkaroon nito. Siya nag-open. Hindi ito yung topic. Gusto niya ang topic ganyan. Sinundan ko na lang yung mga pahayag niya. Di windang-windang. Pakinggan natin ulit. Ang tama. Kasi pag pumunta ka kay Paul, ang Natawa sabi na ni lang ako. Paul sa 1 Thessalonians 5:9 or 2 Thessalonians 5:9, we are not appointed to wrath. Kasi yung sinasabi mong wrath, sa mga Hudyo yan. Sabi, we are not appointed to wrath but to obtain salvation sa Jesus Christ. You have to read all the book. Kasi nakafocus ka sa isa and then jump to another. Dispensation is the best. Next question. Next question. Dahil sabi mo walang conditional. Yun bang mga terms, Brother Alex, na if, is it conditional or hindi? That is conditional but pertaining to what group of people? Pertaining to the Jews, yung binasa mo kanina sa John. Ang binasa ko kanina ay sa Christians. We are not appointed to wrath. Nasaan ang if doon? We are not appointed to wrath. Doon, appointed sila sa wrath pag hindi sumunod. You have to rightly divide. Next question. Maraming salamat. So dahil pala ang term na if is conditional. So sinabi ni St. Paul sa kanyang sulat kay Timoteo, it is faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. May if yan na, conditional. Sabi sa 12, if we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also deny us. So is it conditional now? The faith, I mean the eternal salvation, is it conditional? Or hindi pa rin conditional sa'yo? May if na nga dyan. No, hindi yan conditional sa salvation. Di ba sinabi niya kanina, tinanong ko siya kung yung bang mga term na if conditional, sabi niya conditional yon. Pero nung nabasa niya sa Bible, hindi daw yung conditional. Siya talaga kumukontra, no? Halata talaga na hindi niya alam yung mga talata na ginagamit ko, mga kapatid. Talagang nawindang siya sa mga talata na ginagamit ko. No? Talagang nganga siya pagdating sa talataan.
Kaya, kontrahan talaga yung mga sagot niya. Tinanong ko siya yun bang term na if conditional o hindi? Sabi niya, conditional yun. Pero, na-misquote siya kasi ang akala niyang if na sinasabi niya sa ano daw yun, sa Jewish dispensation daw yun. Hindi. Kasi ang ginamit ko, ang sulat ni St. Paul kay Timoteo, Christian dispensation yun, hindi sa Jewish. So doon palang nagkamali na siya. Kasi hindi niya pala alam yung talata na mayroon palang pahayag si St. Paul na conditional na if we suffer, we also reign together with Jesus. And if we deny Him, He also deny us. So napaka-conditional yan. No? Conditional yan. Ano sabi niya? Ay, hindi yun conditional. Inabasa na nga na if sabi niya conditional yun Di ba? Kunta-kuntaan siya kung sumagot sa akin. Sige, pagpatuloy natin mga kapatid. If you reign with Him, that's the reigning of Christ. No! Dinirektan niya sa if you reign with Him. Nakalimutan niya mayroon pang isang sinabi doon bago yung reign. If we suffer, we also reign together with Him. Yun ang sinabi ni St. Paul. If we suffer, hindi niya sinabi, if we reign. Dinirekta niya sa we reign Meron pa, if we suffer. Kung magtitiis tayo, katulad ng pagtitiis ng ating Panginoong Jesucristo na namatay siya sa krus, magre-reign tayong kasama niya, maghahari tayo kasama ni Kristo. Yun ang point ni St. Paul. Kaya nga, conditional. Conditional yun. Kaso lang, hindi niya alam yung talata. Akala nga niya, yung if na sinasabi ko, yung nasa John 3:36 na sinabi nga niya, that is a Jewish dispensation. No! Christian dispensation to kasi ang sulat ni St. Paul para sa mga Kristiyano, hindi sa mga Hudyo. Hindi niya alam. Ipagpatuloy natin. Yan siya sa 1,000 millennial kingdom. Faithful saying, He is faithful still to you, di ba? Faithful pa rin. Kaya kailangan mo i-rightly divide. Hindi ko mo sinabi diyang if, conditional yan sa salvation. That is, Hindi daw ko mo sinabing if conditional yun sa salvation. Di ba yun ang tanong ko sa kanya kaganina? Yun bang mga term na if conditional ba yun o hindi? Ang sagot niya, conditional yun. Conditional yun. Inabasa niyang conditional ang sinabi ni St. Paul, hindi na conditional sa kanya. Kontrahan uli, windang na windang talaga siya sa mga tanong ko mga kapatid. Hindi niya napaghandaan. Ay yung mga tanong ko. Dapat nga handa siya dyan kasi ano niya yan arguments niya yan Hindi ko naman argumento yan kasi ang argumento ko, the Catholic Church is the Church for Salvation. Yan ang tema ko. Siya yung pilit na ipinapasok ang topic namin sa faith alone. Ang resulta, hindi siya handa sa mga tanong na alam kong itanong sa kanya, kaya niyang gawindang-windang ang mga sagot niya sa akin. Kalapait talaga, sa Bisaya pa, nagkalapait talaga siya sa mga tanong ko sa kanya. Kawawa talaga. Hubad na hubad ang kanyang kamangmangan sa salita ng Diyos mga kapatid. Pagpatuloy natin. if you with Him, Maraming salamat. Dahil sinabi mo, faith alone lang, wala ng good works. Question, can good works can lend you hold on to eternal salvation? Yes or no? no, hindi. Walang works sa salvation. Malinaw yun Ang question ko, yun bang good works can lay hold on? No? Can lay hold on to eternal salvation. Kung sabaga, yun bang mabubuting gawa ay makapanangan ba sa atin sa buhay na walang hanggan? Ang sagot niya, no. Di ba? Narinig nyo naman, sabi niya, no. Hindi daw makapanangan sa buhay na walang hanggan ang good works. Patuloy natin. Tandaan niyo yung sagot niya dyan. And if by faith, then it is no more of works. Otherwise, faith is no more of faith. Yung work na yan is basura sa Panginoon ko. Ang works daw, basura sa Panginoon, no? Basura sa Panginoon ang works. So, i-confirm ko pa ng isang beses para maklaro talaga yung sagot niya. Pero sa ibang God, hindi. So, sino ang tamang God? You guys have to choose kung sinong God ang susundin. Okay, ulitin ko yung question for clarification. Yung bang good works hindi makapanangan sa'yo sa buhay na walang hanggan? Yes or no? Walang kwenta ang good work ng tao. Okay, tinagalog ko na para mas malinaw. Yun bang good works makapanangan sa buhay na walang hanggan? Yes or no? Ang sagot niya, no. Kasi basura daw ang good works. Basura ang good works mga kapatid. Okay, so pakinggan natin. Tao sa kaligtasan, ikaw na nagsabi niyan.
Ikaw na nagsabi rin kanina, walang magandang gawa kang i-maintain. Ikaw ang nagsabi niyan. Next question. Next question. Okay. Sino na naman sa inyong dalawa ni St. Paul ang nagsisinungaling? Kasi sa'yo, ang good works cannot hold on to eternal life. But St. Paul says dito, 1 Timothy 6:18-19, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on to eternal life. Sabi ni St. Paul, good works can lay hold on to eternal life. Sa'yo, ang good works hindi makapanangan sa buhay na walang hanggan. Sino na naman sa inyong dalawa ang nagsisinungaling? Okay, hindi kami sinungaling pareho. Hindi kami sinungaling, Mario. Akala ko ang isasagot niya katulad doon sa sinagot niya kanina na silang dalawa ni Cynthia na sinungaling. Ngayon, at least kahit paano napagtanto niya na hindi sinungaling si St. Paul, kaya isinali na lang niya sarili niya. Ikinapit. Kumapit na lang siya kay St. Paul na hindi daw sila sinungaling. Pero mga kapatid, napakalinaw, no? Ang tanong ko sa kanya, dinalawang basis ko para maklaro talaga para talaga walang lusot kasi pinaluapan ko ng the same question for clarification para talaga malinaw yung sagot. Una, sabi ko, para ba sa iyo ang good works ba can lay hold on to eternal life or hindi? Sabi niya, no, kasi basura yan. Diba? Tapos ang dami niyang sinabi. Ngayon, pinaluapan ko for clarification o ulitin ko, tatagalogin ko. Yun bang mabubuting gawa makapanangan sa iyo sa buhay na walang hanggan? Yes or no? Ang sagot niya, no, kasi basura ang good works. Basura ang good works. Pero nabasa natin mga kapatid, anong sabi ni St. Paul? Kinakailangan daw pagyamanin ang good works, di ba? Rich in good works. Sabi niya kay Timoteo, sabihan mo yung mga mayayaman na magpakayaman sila sa mabubuting gawa. Dahil ang mabubuting gawa ay can lay hold on to eternal salvation. Yung sinabi ni St. Paul. The rich in good works can lay hold on to eternal salvation. Kontra na naman sa sagot ni Alexander Santos. Ang naging sagot niya sa akin, hindi kami sinungaling parehas. Ikinapit na kanyang sarili kay St. Paul, mga kapatid. No, pakinggan natin. Kasi pumik and choose ka lang. Oh, pumik and choose daw ako. Ano pumik and choose? Ano yung pahayag din sa Bible? Siyempre kinakailangan i-pick ko yan. Kasi yan ang kaniyang stand, yan ang kaniyang paniniwala. That the good works cannot lay hold on to eternal salvation. Yan ang paniniwala niya. Siyempre ipipick ko yung pangangaral ni St. Paul kung saan sinasabi ni St. Paul na ang mabubuting gawa ay makapanangan sa atin sa buhay na walang hanggan kasi kontrary sa papahayag niya Nag-pick and choose lang daw ako. Alam nga naman i-pick ko yung mga pahayag ni St. Paul na hindi mo naman pinahayag. Di ba? Sinabi niya lang yan kasi talagang hiyang-hiya na siya dyan. Kasi talagang wash out talaga yung kanyang faith alone na aral. Na-wash out ko talaga dyan, mga kapatid. Kaya kahit ano-ano na lang pinagsasabi niya. No? Patuloy natin. Tinuloy mo yan sa Colossians 3:24, pag nagtrabaho ka sa Panginoon, you have a reward. So when you get there, you have a reward. Not, ibig sabihin, sasamahan mo na naman ng magandang gawa. Sabi mo lang kanina, hindi magandang gawa ang makapagliligtas. So nag-go against question. sa sinasabi mo. Maraming salamat. Okay, so sabi mo pa kaganina na kapag may eternal salvation ka na, kahit pa tumalikod ka sa kasalanan, eternal salvation pa rin. Hindi, mayroon ka pa rin eternal salvation kahit pa bumalik ka sa kasalanan. Totoo o hindi? Yes. Ang problema dito, yung katawan natin ay kasalanan. Sabi ni Paul, this is the law of sin. Paano ka hindi magkakasala? Ang niligtas ay kaluluwa, hindi ang katawan. Kaya kayo nalilito, hindi nyo alam kung ano niligtas. Hindi ang gawa ng katawan mo. Yung katawan mo, magkakasala at magkakasala. Kung Next batas question. nyo ang susundin, Next lahat question. will Ulitin ko. Kahit ba nabigyan ka na ng eternal redemption, nabigyan ka na ng redemption, sabi mo, kahit pa tumalikod ka sa kasalanan, ligtas ka pa rin.
Yan, so dinalawang basis ko na naman yan, no? Kahit pa nabigyan ka na ng redemption, kasi yung kamatayan ni Panginoong Kristo sa cross, redemption yun eh. No, redemption yun, pagtubos. So kahit pa natubos ka na, kapag tumalikod ka sa Panginoong Kristo, ibig sabihin magkasala ka muli, ligtas ka pa rin. So dinalawang basis ko yan. Kung yung pagtalikod ba sa natin sa Diyos, no, ibig sabihin bumalik ka sa kasalanan, ligtas ka pa rin ba? Dalawang basis kong tinanong sa kanya, ano ang sagot niya? Tumalikod sa kasalanan. So, i-clarify mo. Ano, I mean, tumalikod ka sa katubusan sa iyo ng Diyos at bumalik ka sa kasalanan. That's my point. Oh, ligtas ka pa rin kasi Ligtas ka you pa are rin. sealed with the Holy Spirit. Ligtas pa daw pa rin ang sino mang tao na tinubos na ng Diyos pero bumalik sa kasalanan, ligtas pa rin daw kasi sealed by the Holy Spirit. So, nga alam niya yan na ligtas pa rin kahit pa tumalikod ka kasi sealed with the Holy Spirit. Nga lang yan, walang ganyan sa Bible, no? Pero paano na naman niya sasagutin yung follow-up question ko dyan, mga kapatid? Pakinggan nyo na naman. Spirit. Hindi tao ang magtatanggal ng selyo. Ang Diyos. Hindi kasalanan ang magtatanggal. Tinapos na ng Diyos ang kasalanan. I did everything for you. All you have to do is believe. Next question. Next question. So, sabi mo, kahit pa, dahil tinubos ka na, kahit pa bumalik ka sa kasalanan, ligtas ka pa rin. Sino na naman sa yung dalawa ni Simple na nagsisinungaling? Sabi niya, Hebrews 10:26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakakilala sa katotohanan, ay wala ng haing ititira patungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Sino na naman sa inyo ang nagsabi ng totoo ni St. Paul? Si St. Paul, kapag tumalikod ka sa katotohanan, bumalik ka sa kasalanan, itatapon ka sa impyerno. Sino na naman sa inyong dalawa ang nagsasabi ng totoo? Kaming dalawa. Kasi yung binasa mo, Hebrews. Palagi niya talagang, yung mga palpak niya na sagot, mga kapatid, palagi niyang ikinakapit sa mga apostol kapag nakita na niya ang payag ng mga apostol. Di ba siya? Tatawa talaga ako. Dinalawang beses ko uli, no? Dinalawang beses ko siyang tinanong, kung sa pagtubos sa iyo ng Panginoong Kristo, tumalikod ka pa rin, bumalik ka sa pagkakasala, ligtas ka pa rin ba o hindi? Sabi niya, ligtas ka pa rin kasi sealed ka na daw sa Holy Spirit. Okay, so pinaluapan ko ulit para maklaro. No? Uulitin ko ulit yung tanong. Pagkatapos kang matubos ni Panginoong Kristo, nagkasala ka pa rin. Ligtas ka pa rin ba? Sabi niya, ligtas ka pa nga rin kasi nga sealed daw by the Holy Spirit. Pero nung binasa natin ang sinabi ni St. Paul, kapag daw natanggap na natin ang katotohanan, ibig sabihin si Kristo, tinanggap na natin, pero pinilit para nating bumalik sa pagkakasala, wala na raw hain ang ibigay sa atin. Kundi, ang kakilakilabot na paghuhukom ng Diyos na ilalagay ka sa impyerno na kasama ng kanyang mga kaaway. Ibig sabihin, kapag nagkasala pala tayong muli, doon ang magiging hatol ng Diyos sa atin sa impyerno. So, kontra na naman sa sinabi niya. Ngayon, tinanong ko kung sino sa iyo ang nagsasabi ng totoo. Sabi niya, kaming dalawa. palaging ikinakapit niya kanyang sarili sa mga palpak niya na payag. Kapag nabasa na niya ang katotohanan sa Bible, ay naku na lang po. Talagang windang na windang ang mga sagot niya, mga kapatid. Ano? Sige, magpatuloy natin, ha? Magpatuloy natin. Hebrews pa lang, Hudyo na. Diba? Ang Hebrews ay from the church to tribulation. Pero pag pumunta ka doon sa ibang libro niya, hindi niya sinasabi yan. Why? Kasi ang doctrine sa ibang libro niya is for Christians. You have to rightly divide. Iba-iba ang sinasabi sa Bible. Don't take it as a doctrine. Diba? Madadali kayo. Next question. Next question. Sabi mo kaganina, walang eternal, hindi conditional ang eternal salvation. So, ibig ba bang sabihin, mayroon ka ng eternal salvation ngayon? Yes, I am saved no matter what happened to me. Kasi ang meaning ng eternal ay walang hanggan. Kaya yung mga nakikinig sa inyo na Katoliko or ano, hindi pa pala eternal yung eternal. So, mag-isip-isip kayo dyan, ha? Hindi pa pala eternal. Eternal means eternal. Next. Ayan, so napakalinaw yung sagot niya, no? Mayroon na siyang eternal life. Mayroon na siyang eternal salvation. Yan, so pinaliwanag niya, no? Kasi pag sinabing eternal, eternal yon. So, nag-assume na siya na mayroon na siyang eternal salvation. So, next question. Okay. So, dahil sinabi mo, Brother Alex, na ligtas ka na, masasabi mo ba galing sa iyong puso na ikaw ay aakyat na sa langit?
Oo, nasa langit na ako ngayon. Nasa langit na siya. Nasa langit na daw si Maria Alex, nagdedebate pa kami. Grabing panaginip yun. Nagdedebate pa kami. Nasa langit na siya, mga kapatid. Kaya talaga hindi ko na, kung marinig niyo yung tawa ko, hindi ko talaga napigilan eh. Hindi ko talaga napigilan ang tawa ko kasi nga, isipin mo, nasa langit na nga ako eh. Paano nasa langit nagdedebate pa kami? Ay naku, grabe. Sakit talaga ng tiyan ko dyan pagka nung pinakinggan ko na siya after namin ng debate. Tabang-tawa talaga ako nung narinig ko yung sagot niya sa akin, mga kapatid, no? Naniniwala ba kayo na sa langit na siya, mga kapatid? Sumasagot pa siya sa mga sagot ko, sa mga tanong ko, nasa langit na daw siya. Ngayon, mawiwindang na naman siya dyan sa gagamitin kong talata sa kanya kasi ano kasi siya tawag dito, nag-claim siya na nasa langit na siya. Ngayon, ano ang wika niya sa Apostol na Pablo sa mga tao nagsasabing nasa langit na sila? Pakinggan natin, mga kapatid. Pakinggan natin ulit. Sige. Now, in fact, basahin mo ang Ephesians 2:4-5. I am raised up, past tense, spiritually. Diba? Kasi itong mundo na to, walang maganda dito. Puro kademonyohan dito. You have to think what God is given to you sa langit. Next question. Next question. Sabi mo na dahil ligtas ka na, nasabi mo sa iyong puso na nasa langit ka na, bagko sinabi mo nasa langit ka na ngayon. Sabi ni St. Paul dito sa Roma 10:6, pero ganito naman ang sinasabi ng kasulatan na tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit? Question, bakit mo sinabi na aakyat ka na sa langit? Gaya sabi ni St. Paul, huwag kang magsabi sa iyong sarili kung sino ang aakyat sa langit. Ba't mo nilalabag ang utos ni St. Paul? Hindi ko nilalabag yan. Kasi may Hindi na niya nilalawag. Hindi ba nilalawag, mga kapatid? Ha? Ang sabi niya, nasa langit na siya. Kasi nga dahil sa natanggap na eternal life. Ang sabi ni St. Paul, huwag mong sabihin sa iyong puso, sa iyong sarili kung sino ang aakyat sa langit. Hindi raw niya nilalabag. Sa tingin niya, hindi niya nilalabag. Labag na labag. Di ba, mga kapatid? Napakalinaw eh. Ang sabi ni St. Paul, huwag mong sabihin sa iyong puso kung sino ang aakyat sa langit. Ang sabi niya, nasa langit na siya. Ibig sabihin, nilabag niya si St. Paul. Sus, tapos iiwas pa. Di ba? Kaya talagang windang na windang siya sa preparation niya sa debate namin. Kung hindi sana siya gumamit ng Stroman fallacy, hindi siya maiipit. Ginamit niyang pangtibag sa stand ko yung faith alone. Kaya napilitan akong sundan siya sa mga pahayag niya. Kaya nung tinanong ko na siya, windang na windang, mga kapatid. Nakakatuwa nga nasa langit na siya. Nagdidebate pa kami pero nasa langit na siya. So pagpatuloy natin, mga kapatid, yung kanyang mga sagot sa akin. warning this siya sa 1 Corinthians 15:1-4, pagdating sa 2, unless you believe in vain. Pag hindi ka talagang naniwala, yan ang mangyayari sa iyo. That's why you have to know the faith. Faith is the things that unseen but hoped for. So hindi mo pwedeng sabihin ng faith ko. Next question. Dahil yan din nakikita. Yan, Okay, next maraming salamat. So, ibig mong sabihin, natanggap mo na ngayon ang buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos. Yes, kasi sabi ng Diyos, if you have faith, I will give you eternal life. Ayan. So, another question ko na naman yan sa kanya, kung natanggap na ba niya ang life eternal? Ang sagot na naman niya, affirmatively, positively, yes. Okay? So, natanggap na daw niya ang buhay na walang hanggan. Yan ang naging sagot niya sa tanong ko. That is my God's promise to me. Iba ang pangako sa inyo ng God nyo. Sa God ko yan. Next question. Next question. Okay. Sino kaya ang God niya, no? Kasi lumalabas sa mga sagot niya sa akin, iba yung God niya, iba yung God ko. No? Ang sabi ng Diyos sa kanyang alagad sa pahayag 2:10, huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili ka ng tapat hanggang wakas, hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kita ng buhay na walang hanggan. Based sa ating Diyos mismo, ang buhay na walang
walang hanggan, igagantimpala niya hanggang sa yung pananatili hanggang kamatayan. Bakit sa'yo natanggap mo na kayo ang sa Diyos hanggang sa huli pa niya ibibigay? Okay, kasi you have to rightly divide. Kasi yung message na yan ay sa tribulation. They must not take the mark of the beast. Kailangan manatili sila ng walang marka. Kasi pag namarkahan sila, Red herring fallacy yun mga kapatid, no? Napakalinaw yung sagot tanong ko eh. Kasi nag-claim siya na binigyan na natanggap na niya ang buhay na walang hanggan. Samantala, ang Diyos, ang sabi ng Diyos sa Bible, ibibigay niya ang buhay na walang hanggan sa katapusan pa ng ating buhay kung tayo ay makapanatili sa Diyos. O, dahil kontra naman ang kanyang pahayag sa Diyos mismo ang nagsalita, gumamit siya ng red herring fallacy, no? Inilayo niya ang kaniyang paliwanag doon sa main topic na tanong. Kung bakit natanggap pa niya ang buhay na walang hanggan, samantala ang sabi ng Diyos, ibibigay lang niya ang buhay na walang hanggan sa katapusan ng buhay ng tao. Anong naging sagot niya? Dahil daw, yung dispensation kasi niya is sa tribulation kasi yan. Wala namang sinabi doon na dahil tribulation ngayon, no, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan pag namatay ka. Wala namang ganun eh. Siya lang ang nagpapaliwanag pero hindi gayon ang sinabi ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, ibibigay niya ang buhay na walang hanggan sa nasa katapusan ng ating buhay. Yun ang sinabi ng Diyos. Wala nang chichiburitsi na dahil tribulation ngayon, ibibigay ko ang buhay na walang hanggan sa katapusan ng iyong buhay. Walang ganon. Siya lang nagpapaliwanag. Ibig po sabihin talaga, yung aral nila kontra sa salita ng Diyos. Yung aral nila hindi galing sa Diyos. Galing sa Diyos niya. Di ba kanina pa niya sinasabi, Diyos niya o Diyos niya ang nagbigay sa aral nila na yon. Hindi sa tunay na Diyos. Kasi sa tunay na Diyos na mababasa natin sa Bible, sa huling panahon pa ibibigay ang buhay na walang hanggan mga kapatid. No? Sa huling panahon pa sa yugto ng ating buhay, ibibigay ang crown of life kapag tayo ay nakapanatili sa ating Panginoong Diyos. Iba po sa pangangaral nila, sa aral nila, na mayroon na silang eternal life ora mismo na nanampalataya sila. No? So pagpatuloy natin mga kapatid. after ng rapture namin sa buhay na walang hanggan, then they'll go to hell. Next question. Mr. Moderator, klaruhin ko. kung titingnan niyo yung mukha ni Alexander Santos, istis na mga tanong ko. hindi na may kumple yung mukha niya, stress na siya yun eh. No, kasi puro kontra kasi yung mga payag niya sa sinasabi ng Bible. Kaya tingnan yung mukha niya, kawawa. Stress mga kapatid. Tingnan niyo naman yung fresh na fresh. Fresh na fresh laban sa stress na stress. Ako, tawa lang ako ng tawa dyan eh. Kasi, windang na windang yung mga sagot niya sa tanong ko mga kapatid. No? Walang sinabi dito na Mr. Moderator. Pakahulugan mo lang yun. Ang sinabi dito na pakalinaw. No, walang sinabi dito na dahil yun ay tribulation. Walang tribulation na sinasabi dyan. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan igagantimpala pa sa kahuli-huling buhay mo hanggang sa iyong kamatayan kapag ikaw ay manatili. Bakit sa iyo natanggap mo na gayong ang Diyos ibibigay lang pala niya kung manatili ka hanggang kamatayan? Bakit natanggap mo na gayong sa Diyos ibibigay lang niya yung walang hanggang buhay na yan kapag nanatili ka hanggang kamatayan? Yun ang question, Mr. Moderator. I object. Ano na siya? Time stop. Objection. Ano na siya? Objection. Ano ba yung English ng pahayag? Yan, problema dyan. Hindi mo alam yung English ng payag ba? Nayari. Revelation. Okay, so Okay, so bro, yung kasi nababanggit mo yung moderator, Brother Yosumar, pero iniisip ko yan bro na nagpe-premise ka doon sa pagtatanong mo ba? Nasabi ako Mr. Moderator ng object. Okay. Kaklarify ko lang. Hindi mo lang siguro narinig pero nagsabi ako ng object clarification. Okay. Sa ganito. Sasagot naman si Pastor Alexander. Puntahan natin muna yung tanong mo bro. Doon sa para klaro, buo. Tapos sasagot naman si Pastor. Proceed ka nga bro ulit sa pagtatanong mo. Pwede na ako sumagot ba? Nakuha ko na yung sinasabi niya. Hindi. Ano muna? Iulit ko muna kasi okay, yes. Yung clarification, Mr. Moderator? Nag-object pala siya kanina. Akala ko nagpe-premise lang siya ng tanong tapos nababanggit niya ako ba?
So, bro, yes, Omar. Yes, sa Proceed muna sa tanong. clarification ko, Mr. Moderator, ganito, no, kinaripay ko nga sa kanya no, na tinanong ko sa kanya kung natanggap na ba niya ang buhay na walang hanggan. Sabi niya, yes, natanggap na daw niya. Ngayon, binasahan ko siya ng talata, Revelations 2:10, na sinabi ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, ibibigay lang niya yan sa kauli-uliyang panahon kung ikaw ay makapanatili sa Kanya. Kaya ang naging question ko sa kanya Mr. Moderator, paanong natanggap na niya ang buhay na walang hanggan? Gayon ang Diyos ibibigay lang niya sa kahuli-huling buhay sa kahuli-huling panahon ng iyong buhay. Doon lang ibibigay. Paanong natanggap na niya, Mr. Moderator? Ngayon nasagot niya sa akin kasi diyan sa Revelation daw, ano daw yan? Yan ay tribulation. Wala namang sinabi doon na dahil tribulation ngayon, ibibigay ko sa iyo ang wala namang ganun eh. Yung pagbibigay ng buhay ng bulang hanggan, one time lang yan. So, bakit? Okay. Yun ang aking, Mr. Moderator. Okay, so nag-o-object ka, bro. Ito na, nag-o-object ka dahil doon sa pagpapaliwanag niya na Yes, na dinagdagan niya, sa dinagdagan niya. tribulation yan. So, ganito. Ibigay ko muna yung counter-objection ni Pastor Alexander kung meron, tsaka ako Okay. magde-decide. Objection. Kagaya nga ng sinasabi ko, pag sumasagot ako. Pag may categorical kasi, ang objection dapat pag categorical. Pagka may sagot ako, kahit ako ang sinabi mong pula ba ang sagot at sinabi ko puti, yun ang sagot ko. So you have to adapt. Yun lang. Suggest. Para bang sinabi niya na intindihin mo na lang ako, Brother John Ray. No? Kang ang tanong mo itim, hayaan mo na lang ako na sumagot ang puti. Hindi mo nang nakikiawa, nagmamakaawa na lang no? Kasi sagot ko naman, hayaan mo na lang ako, bro, no? Pag sinabi kong puti, kahit itim ang sagot, hayaan mo na lang ako. Kawawa talaga, nagmamakaawa na. Magpatuloy natin mga kapatid. Question ko lang yun. Okay. Kasi iba tayo ng utak, hindi pareho. Okay, Okay, so magde-decide ako, bro, ha? So, yung, again, bro, yun yung sagot niya doon sa tribulation niya. Daw yan. Either pa para sa'yo ay hindi nakasulat or mali, pero tinatanggap ko yan as a valid answer. So, ganito, bro, ibibigay ko muna kay Pastor Alexander yung continue sa kanyang pagsagot. Kasi na-stop yun. Okay, copy, Mr. Moderator. Bro Alex, proceed ka 20 Okay, seconds. sige. Yes, bro. Yung revelation is Jesus revealed out to John. That is tribulation. Got out of tribulation, faith with Jesus Christ, and follow the commandments. Pero iba yung na-reveal ni Jesus Christ kay Paul sa Romans to Philemon. Kaya you have to rightly divide. Don't put two together kasi magiging halo-halo yan. Kailangan isa-isa lang. Next question. Okay, next question. So, Brother Alex, clarification, dahil pinapangaral mo na ikaw ay ligtas na, so yung kaligtasan mo na yan, nakuha mo nung nanampalataya ka. Clarification question, Brother Alex? Yes, nung nanampalataya ako by faith, nung nasunod ko yung kalooban ng Diyos, kung ano yung ginawa niya sa krus, hindi nung buhay pa siya. After the resurrection, ang salvation is from the blood of Jesus Christ, where I am redeemed by the blood through faith, not of my works. Iyan ay ngayon. Matatapos to. Time. Punta ka sa Revelation. 15 minutes na. No? So, yun ang napakagandang mga tanong ko sa kanya, no? Dahil sinakyan ko yung kalokohan niya na ang topic naman namin kung ang Roman Catholic Church ba ang Church for Salvation. Kinontra niya yon gamit ng kanyang faith alone na aral. Kaya nung question ko, crossover ko yung niya, yung cross-examine ko yung mga pahayag niya, lahat ng mga sagot niya sa akin, nagkawindang-windang magkapatid. Kaya tingnan niyo si Brother Alex noon, talagang stress na stress yung mukha niya. Kasi pahiyang-pahiya siya doon sa pahiyang-pahiya siya sa madla Kasi kontrahan talaga yung mga sagot niya sa Bible. No? Kaya pakinggan na lang natin mga kapatid yung aking stand na lang, no? Ang aking huling bana, tawag ito yung ang huli kong conclusion sa debate namin, no? Wag na nating pakinggan yung sa kanya. Kasi wala namang kwenta yung pinagsasabi niya. Yung sa akin na lang kung paano ko binigyan conclusion yung debate namin na yun para na rin sa inyong ikatututo mga kapatid. Pakinggan lang natin. The death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, eternal ba to? Sabi mo eternal. Why? Kasi it says eternal.
Pero pag pumunta ka sa Matthew, Mark, Luke, and John, ay, hindi pa pala eternal. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. So saan ka ba talaga? Sa eternal or sa hindi? So you have to dispense, Brad. You have to study like that. Pagdating sa... Just 1 minute. Yeah, pagdating sa Malakay, or pagdating sa Genesis to Revelation, or Genesis to Malakay, yan ay history of God for the coming King. Now na nandito na siya, what is the salvation? Everything that seeth the Son and believeth in Him shall have eternal life. Nakita ba natin? No, we don't. We don't. Hindi natin nakita. Pero sabi niya, blessed are those people, or blessed are those who did not see me and yet believe. I have eternal life. Did you see God? If you don't see it and yet believe, you have eternal life. You mentioned that to yourself. You have eternal life. Pag tinanong kita, oy hindi pa, huhusgahan pa ako. Anong husga? That means it's not eternal. So saan ka nag-fall? You are not sure. You're confused. Di ba? So I hope maging message sa ito, study the whole Bible and you will get the right salvation. I'm ready, Brad. Okay. So dito din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan ng RCC, ang tamang Church for Salvation. Brother Yusumar, your time start now, bro. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. So ang conclusion po natin mga kapatid, natapos na lang ang debating ito. Wala tayong narinig na pagkontra niya sa ating pinatotohanan that the Catholic Church are the true church na nandun ang salvation. Hindi naman niya kinuntra niya yan eh. Kumuha siya ng isang punching bag at yung punching bag na walang kalaban-laban, sinuntok niya. Kaya nga sa tanungan, sinakyan ko na lang kasi kawawa na. Pulang-pula na ang kamay ni Brother Alex, kakasuntok sa isang punching bag na hindi naman lumalaban. Kasi hindi kasi yun ang pagdadabat niyan, dapat faith alone eh. Kaya nga sinakyan ko na lang sa mga tanong. Pero nakita niyo sa mga tanong, kontra lahat ang kanyang pinagsasabi sa mga talata na pinagtatanong natin. Pero anong sabi niya? Parehas kami. Paano nagkaparehas? Yung sa'yo nga, hindi conditional. Pero kay John 3:36, conditional. Kung may pananampalataya ka, pero hindi ka naman sumunod sa kautusan ng kalooban ng Diyos, wala kang eternal salvation. That is conditional. Tinanong kita, yung bang mga terms, if, is it conditional? Aminado ka, yes, that is conditional. Yun ang pahayag ni St. Paul eh. Basahin nga natin yung pahayag ni St. Paul. Kung hindi ba conditional yung pananampalataya natin na mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan, napakalinaw eh. O Titus 2:11-12, napakalinaw dyan. King James Version kasi, King James Version si no? It is a faithful saying, o tapat itong nung pasabi na ito, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. So that is conditional. Kung mamatay tayong kasama ni Kristo, mabubuhay tayong kasama niya. That is conditional. If we suffer, o kung tayo ay mabubuhay sa katulad ng ating Panginoong Kristo, tayo din ay magre-reign, maghahari tayong kasama niya. If we deny Him, o ito na, if we deny Him, kaya nga may conditional eh, kung tatalikuran mo siya, He also will deny us, kaya nga conditional, ang eternal salvation, kapatid na Alex. No? At wag mong ipangaral dito na faith alone lang, kasi walang aral sa Bible na faith alone lang. That is a man-made doctrine coming from your father, the father of all Protestants, si Martin Luther. Wala yan sa Bible. Bagkus kung babasahin mo ang aral ng Bible, hindi pwedeng faith alone lang. O sabi ni James. Babasahin natin ang sinabi ni St. James. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makakapagligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan? O sa 17. Ganun din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Kaya nga, work out your salvation para hindi mamatay ang iyong pananampalataya. O, 21-23. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? Dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya.
At natupad ang kasulatan na nagsasabi si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. O sa 24, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. You are against the Bible eh. Yung doctrine nyo na yan eh. Nagtataka nga ako ba't ka umabot sa faith alone? Hindi naman yan ang topic. Bagkus, kahit pa faith alone ang pag-uusapan natin, kapatid na Alex, hindi yan tatayo sa katotohanan dahil walang faith alone na turo ang mga apostol. Pero again, mga Just 1 kapatid, minute. napakalinaw sa ating stand kaganina na the real gospel is the proclamation of the kingdom of God. Mark 1:15. Matthew 6:33, seek ye first that kingdom. Because in Colossians 1:12-14, St. Paul says, the redemption is in that kingdom of God. At ano yung kingdom na yan? Pinaghaharian yan ng mga apostol. In Revelations 5:20, tinawag yan ni St. John na priestly kingdom. Kaya nga, the Roman Catholic Church is the church for salvation. Maraming salamat and God bless all. Yan, so malinaw mga kapatid, no? Imbis na siya yung mag-debunk sa ating stand as an negative kasi trabaho ng negative, gibain yung stand ng affirmative. Ang nangyari, ang affirmative, nag-affirmative ng 2 bises. No? Mas giniba ko pa ang kanyang negative side kasi hindi naman niya nagiba ang aking affirmative. So tayong-tayo ang aking tema mga kapatid, kaya hindi ko na tinatch sa conclusion ko, no? So binanatan ko tuloy lalo yung kanyang pananampalataya about faith alone. Napakalinaw eh. Sabi ni St. James, no? Ang tao ay inaring ganap ng Diyos hindi sa pananampalataya lamang, kundi sa pamamagitan din ng gawa. Pakalinaw nun eh. Biblical naman. Bakit kaya hindi nila nababasa? Yung mga nababasa natin mga kapatid, no? Napaka-strange eh. No? Napaka-ironic ba na tayo, pag nababasa tayo ng Bible, nababasa naman natin yung ipinapahayag natin. Yung tinuturo ng simbahan, nababasa natin. No? Pero sila, yung mga aral nila, hindi nababasa sa Bible. Pero yung nababasa sa Bible, na pinagsasabi ng mga apostol, yun ang hindi nila ipinapangaral, kinukontra nila. Diba? Hindi ba napaka-ironic yan mga kapatid? Napaka-strange talaga. Kaya talaga, grabing victory yun, no? Sa side ko, victory po yun para sa akin kasi talagang tayong-tayo eh. No? Untouchable yung present ko kasi hindi niya tinatch. So hindi niya naggalusan kahit man lang scratch yung aking stand kasi hindi niya giniba. Bagkus nagawa siya ng sariling topic niya, nagiba ko naman. Ako tuloy ang nagiba sa kanyang negative presentation. Bagsak talaga lahat. Windang na windang ang kanyang mga sagot sa mga tanong ko sa kanya na biblical pala against yung aral nila sa aral ng mga apostol at ng Biblia, mga kapatid. No? Kaya, mga kapatid, sana'y natuto kayo sa atin pong pinag-aaralan ngayon, ano? So, at least mga kapatid, may idea kayo kung paano po i-counter at questionin ang faith alone doctrine. No? So, ginawa ko ito kasi syempre, hindi nyo naman nanaisin na pakinggan uli yung debate namin ng buo-buo. Kaya yung mga importanteng information lang na pwede nating mapagpulutan doon sa nangyaring debate namin. So, yun ang ating inaaral ngayon. So, next time, kung gusto nyo yung ganitong uri ng katalakayan ninyo, so, balikan nyo lang itong mismong topic na ito para direkta doon sa gusto nyong marinig kung paano tanungin, ano yung mga ginagamit ko na talata, at kung paano ako magtanong. So, magagamit nyo po yan mga kapatid, no? Huwag nyong walang bahala yung narinig nyo at natutunan sa gabing ito. Kasi, malaking tulong yan to protect you and your family. No, sa karami-rami na pong mga false prophet ang
litawan ngayon, naglalakad-lakad dyan sa simbahan. At ang nakatakot pa dyan mga kapatid, hindi lamang yung mga false prophet, pati na rin yung mga anak-anak nila kasi napaka-active na ng mga batang protestante ngayon sa social media. No? Puro sila paliwanag sa Bible, mali-mali naman. Kung tayo, wala tayong alam, baka maguyo tayo. Diba? So, gamitin nyo yung argumento ko na ito mga kapatid, yung mga talata ko, yung the way how I ask, no? The way kung paano ko siya maipit, aralin nyo yan. Dahil makakatulong yan ng malaki sa inyo mga kapatid. Ako, nag-umpisa po ako ng ganyan lang din sa inyo. Nakikinig, pero ang kaibahan sa akin kasi mayroon akong hangarin na talagang matuto at talagang inaaral ko yung mga naririnig ko. So yun ang naging edge ko sa sarili ko kung bakit ngayon, nandito ako ngayon sa kinalalagyan ko kahit pa paano nakapag-defend na ako sa katuruan ng simbahan. Kasi mandato sa atin yan ng simbahan mga kapatid. Tandaan nyo yan. CCC 1285, lahat ng bininyagan at kumpirmadong katoliko ay inoobliga ng simbahan na aralin at ituro at kung maaari ay dipinsahan kapag kinakailangan ang aral ng simbahan. So, magagamit nyo ito, no? Kapag mayroong mga nangungulit sa inyo na ibang sekta, na pilit kayong binabalik-balikan dyan, no? Binibigyan ng pamplito, kinakatok. Tanungin nyo agad, kapag faith alone sila, tanungin nyo agad sa mga the way I ask. Andit, ipabasa nyo sa Bible, di ba? Aalis lahat yan, hindi na kayo gagambalai dyan mga kapatid. No? So, tamang-tama din at 11:10 na dito mga kapatid. So, I need to rest na rin kasi ang gising ko bukas alas 4:30 dahil magpe-prepare ako. Alas 5, papunta na ako sa trabaho kasi ang start po ng oras ng trabaho ko is 6 a.m. Ganun po kaaga mga kapatid. At kapag pang umaga ako, 12 hours yung trabaho ko. No? From 6 to 5 p.m. Pag panggabi naman ako, from 5 p.m. to 6 a.m. So, mas mahaba yung oras sa gabi, mga kapatid. So, shoutout ulit sa lahat po ng nakijoin sa atin pong pinag-uusapan ngayon. No? Again, sana marami kayo natutunan. Maraming salamat po sa pagtangkilik po sa programang Kaabag sa Simbahan. Naway, marami kayong natutunan mga kapatid at sana i-share nyo rin ang ating pong page na ito sa iba pa. At kung maaari po, i-subscribe nyo sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating pong Abang Channel mga kapatid. So, hanggang dito na naman po. Maraming salamat sa lahat and God bless all. Advance Merry Christmas and a Happy New Year mga mahal kong kaabag.